Sarap po tayo dyan. Nasa linya naman natin at nandito na ang Executive Director, Canned Sardines Association of the Philippines, Sir Francisco Buencamino. Ginoong Buencamino, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Double Weng, sa Double B, Nympha at Weng po, Radyo na TV pa. Good morning, sir. Good morning po. Good morning sa inyo. Salamat Thank you po. for having me. Yes, maganda ho at nakausap namin kayo kasi nung nakaraang linggo nakausap natin dito si Secretary Laurel ng Laurel. Department of Agriculture. At nabanggit niya ho doon na medyo mag-i-import na ata tayo din ng sardinas, yung isda dahil meron daw hong kakulangan sa supply ng isda gawa ng una ay palit na ng palit ang Ang ginagamit na kukuha. isda sa sardinas, tamban. Tamban, Diba? oo, Tamban. yung sardinas. So, kumusta, ano ang estado ng ating supply ng sardinas ngayon? Sa ngayon, merong palaman. Pero sabi nga is we are looking at a possible diminution of the supply. No? Dahil kumukonti. Sabi nga ni Secretary Laurel, merong problema fishing grounds sa Zamboanga. Mhm. And that is caused by the previous years of operating fishing with dynamite fishing and cyanide fishing. Kaya nasisira yung fishing grounds. Meron pa rin Okay. palang ganun na gumagamit ng dinamita? Oo. Yan ganyan? Meron pa. As a matter of fact, ang BIFAG during the time of Director Asis Perez, he installed a higher penalty for catching dynamite fishing. Milyon yata ang kanyang paparusa sa pagka nahuli ng nahuli ang nagdidinamita yung mga isda. Yung So that means that there was really very rampant illegal fishing and damaging to the fishing grounds. No? Ngayon, that was at the same time to improve the supply of sardines. Ang sardinas na industry lang naman, ang 9 months a year lang pwede manghuli. Oo. dahil meron tayong I don't close know. fishing season. Merong close fishing season and the purpose of that, yung plano ng close fishing season is to allow the fish to regenerate their own supply. Para dumami. makapagparami, makapagpalaki. Correct, Oo. correct. And noon, ang panahon noong ginagamit was end of November to end of and opening in March 1. No? Ngayon, merong studies that say na ang spawning, yung panganganak, pangingitlog, no? Spawning season is really in the months of November nag-umpisa. Kaya yung close fishing season, in-adjust na yan to November 15 to February 15. Oo. Okay? Opo. Now, that helps. That helps improve the quantity of catch. No? Opo. So those are mitigating measures that we are applying among the fishing among the fishing people so that the canneries can get the supply of tamban. Opo, pero may solusyon po ba kayong nakikita ho para ho magkaroon tayo kasi yung laman daw ng sardinas ngayon paliit na paliit kasi yung mga nakukuha. Pero totoo ba yun? yung Totoo ba juvenile yun? na Oo. maliliit. Hindi naman, kung lumiit man yan, hindi namin, we are not compromising the size. Opo. We're not compromising the weight of the can. 155 grams yan. Lahat ng lata is 155 grams. Kahit nakikita na nyo maliit, sardinas. So kahit, pero dapat mag-comply pa rin dun sa weight na for 55 grams. Magko-comply yan because what we do is pagka maliit ang nakikita namin huli, there are two things that we do. We add on fish to the can. No, kung dati 4, nagiging 5, nagiging 6. Opo. Hanggang 7, ini-increase yung quantity of fish. Kasi may nakakapansin daw po, Mr. Buencamino, na parang umunti yung laman ng sardinas so hindi na bagay yung description ng sardinas kasi maluwag na yung Maluwag lata. Oo, puro sabaw na.
Hindi, ewan ko kung anong brand yan, pero yung ating brands na members ng Can Sardines Oo. will not compromise the quality, their quality. Mm. Dadagdagan at dadagdagan. Ngayon, there is a major problem dapat maintindihan ninyo, no? Tambal is caught mostly in municipal waters. Opo. There are three kinds of waters in the Philippines. We have municipal water, we have commercial water, and we have the farm waters. No? So saan po ba yung mga tamban? Sa municipal Ang daw. tambal sa municipal dahil yung kanilang pagkain Nandun. malapit sa shoreline. Yes. Oo. Malapit sa shoreline. Hindi ho So, ba? Opo. municipal ang humuhuli dyan. Opo. Municipal. Pero hindi po ba parang sa desisyon nata ng Korte Suprema, pinapayagan na ata ang mga commercial fishing na Yun, pumasok oo. sa Correct. Kasi municipal kasi water ngayon? merong limitasyon, may restriction, pero meron na silang adjustment. Pagka malalim ang tubig, like we advocated na dapat hindi distancing. Kasi right now, ang distance is shoreline to 15 kilometers is all municipal waters. No? Opo. Ngayon ang aming sinusundang parameter is kung malalim yung tubig, pwede pumasok yung malalaking Malalaki. barko na fishing. Up to 7 fathoms. Oo. So, 7, no? Hindi sa distansya. So nakakahuli. Ngayon, kung hindi makahuli ng sapat na size ng isda, our boats go around looking for areas where there is larger fish. Although that is a costly operation dahil dagdag gasolina yan eh. Opo. Dagdag sa gamit ng gasolina. Ina-absorb na ng Can Sardines yan. Opo. Pero paano Hindi yung, na ini-increase yung price. paano yung kabuhayan ng ating mga malilito na mga isda? Parang unfair naman din ho siguro sa kanila at wala na ho silang mahuli pag sasakupin niya no, yung municipal waters na pinapayagan daw ho ng korte na. Hindi kaya naman ginawa yung ng Supreme Court dahil merong information, verified information na ayaw nila manghuli ng tamban. Nanguhuli sila ng yung mga deep sea varieties na yung species na mas mahal. Dahil ang tambal, murang-murang isda yan, 30 pesos lang yata yan. So they have no interest in catching Pero that. di ba parang may kasunduan ba dati na since hindi pinapayagan noon na pumasok sa municipal water, pwedeng bilhin ng commercial vessels sure. ang huli? Correct, they are supplying. Pero ang gusto ng mga fisher folk na organized, gagamitin daw sa paglata, at from 30 pesos sa retail, ginagawa nila 120. Ang benta sa commercial companies. Ang benta sa commercial. Kalukuhan yun. Hihinto na lang kami. Pag pinilit yun, hihinto na lang kami mag-isda. I think, Hindi ba? So, Mr. Bencamino, so ano po yung situation ngayon? Nabanggit niyo nagkukulang, hindi ho ba yung tamban? So, nag-i-import na ho ba o mag-i-import pa lang? Kasi, syempre, ang concern dyan yung presyo po ng, ang ending nun, yung kung magkano magiging presyo po nun sa sardinas eh. Of course. Ang tinitingnan namin is the stability of the SRP price of fish, no? Opo. So mag-i-import na ho ba ang mga gumagawa ho ng sardinas? Merong nag-i-import pero on a premium quality. Talaga mas mataas ang presyo ron. So, kasi may merong sardinas na premium quality. premium. I cannot mention the brands na it will be unfair, no? But there are sardines products in the market that not contain imported fish. They are bigger. Let's say, kung kami sanay sa 6, 4 lang yung kanilang laman ng isda. Dahil malalaki at mataba. Opo. So, Okay. Okay. So, magkano ho ang sardinas? So, ngayon ang alam ko ho, noong February, kung hindi ho ako nagkakamali, ay nag-request kayo ng increase ng By presyo. 3 pesos. By 3 pesos. Parang ibalik lang sa yung nawala dati sa inyo. So,
Tatlong yung taon hubay na na po. pagbigyan hubay? Tatlong taon na nawala yan. Oo. So, Oo. napagbigyan ho ba yun? O ano ho ang ine-expect ng ating mga kababayan? Kasi, Nagkaroon ng adjustment, pero hindi pa sapat. Kaya lang, we are able to handle it dahil we switch also to higher grade products na mas mataas sa labas ng SRP. ayun. So, Higher grade ng sardinas, tinutukoy nyo? No, yun lang yung product quality. ayun. Product quality. Okay. Quality, mas mataas ang presyo. Premium grade. No? Ayun na yun, oo. Nakakabawi naman kami doon. Opo. Pero wala, Nakakabawi kami doon. Pero hindi namin inaalis yung low economy sardines prices. meron pa palang ganun, no? Low economy, tapos may premium. No, totoo yun. Hindi. Lahat naman. Parang sardinas na pangmasa, sardinas na Na pang, pang Lahat mayaman. naman ng produkto, May di ba? premium, oo. Kamukha na hotdog, merong standard, Yes, merong yes, low cost, Opo. merong premium. Lahat ng Pag produkto nakakaluwag-luwag ka merong doon ka ganyan. sa premium. Pero, sir, ito po, kayo ho ba nagre-request ulit sa DTI ng panibagong taas po ng presyo ng sardinas? Para po sa Yes. kapatiran ng ating mga kababayan kasi, yung suggested retail price, pero in a way, pag-control yan ng gobyerno doon sa presyo ng sardinas. Kasi nga, sabi ko kanina, staple food yan kailangan niya ng tao So, ayun po, ulitin ko lang po, Sir Bencamino, humihingi ho kayo ng permiso sa DTI para makapagtaas ulit kayo ng presyo. Correct. Right now, many of our or most of our SRP products are sold at about 21 pesos. Opo. 21 pesos na. So, magkano po ang About request 21. ninyo? To go up to about 24, maybe 24 mga 3 pesos. piso pa rin. 3 piso pa rin. Oo. Yun pa rin. Ito yung low cost na, ha? Yung low cost muna. Low cost. Low Kasi cost. yung Okay. mga matataas na qualities, almost magkano over yun? 30 pesos na yun 30 yun ba may gusto rin kayong ihirit doon sa premium na Hindi na. Kami Assist na na yun. bahala ron. That's an 34. open pricing. Oo. Pwede na yun. Pwede Opo, na opo. yung mataas na yun. Ano po ang tugon ng DTI sa inyong request? Sir, meron na hubang tugon o wala pa? Hindi po kami kinikibo. Oo. Yun ang tugon. Walang kibo. Walang kibo. So dahil po doon, wala dapat galawan ng presyo. Otherwise, Walang wala Wala- pang wala- galawan. wala- Hindi, Well, there are shortages in the supply of sardines in the low-cost area. Oh. In the low-cost register. Dahil, sasabihin naman, papatayin ko naman ang negosyo kung puro low-cost na yung gagawin ko. So I have to mix it up with premium grade products para makabawi-bawi naman ako. Yung bang itong problema natin sa malilito na isda dahil kokonti na lang nakukuha ho natin, hindi naman ito magre-resulta na magkakaroon tayo ng shortage mismo sa Ayan. canned sardines. Walang shortage. As a matter of fact, yung 9 months fishing season Opo. combined with the 3 months regeneration of stocks is working well. Opo, That's effective. Marami pa rin ba ang ating mga paggawa ng sardinas dito sa bansa? O Amon. nabawasan na? Nabawasan na yan. Noong una akong na-involve sa sardines, 12 yung kumpanya. Oo. Ngayon? Ngayon, bumaba na yan to about 8 or 9. Uy, ang laki nang nawala. Oo. Malaki na wala. Maraming either nagsara Opo. o nainis na lang sa negosyong Oo, mahirap na. okay. So, pero ang volumes namin have also increased. Volume. Have also increased. Yung benta. production, Oo. yung production nyo. ng Yeah, sardinas, yeah. oo. Pero may mga nakakapansin, may mga pumapasok dito na mga imported na sardinas na. Meron nga pumapasok. I don't know if they are smuggled. I think they are smuggled. Oh. Nakalata na. ano ho ba dapat ang patakaran? You have to bring in raw fish. Ganun ba? Dito talaga. Dapat ipaprocess dito. Bakit nakalata na? Meron dumadating na gano'n.
Ayun. Yan ba ho ay may paglabag ba ho ba yan, yung mga kung Kasi meron sabi smuggled. nag-i-import o yung smuggle, no? Pero wala ho yung mga Oo. hindi na-allow yung pag-import ng sardinas. Hindi, allowed naman Ay, yan. yung canned Magpapaalam sardines. lang. Papaalam. Papaalam, oo, papaalam. At Pero- saka pag merong mga ilang branch, only 100% imported ang source ng isda. Hindi ko lang mabanggit ang brand. Aha, aha. Pero, Basta binabanggit ni Sir Ben Camino, okay, merong okay. mga smuggled. Oo. Oo. Sir, Pero smuggled. oo. Yun. Ang sa... Hindi. Merong Meron may legally mga smuggled. imported. Oo. Okay. Meron nga kami nakikitang smuggle dahil lata na may brand na local brand na ginagamit. Mhm. Oo. Mhm. Oo. Ito po, yun nga tatanong ko din, yung hubang isda lang ang issue o pati po yung presyo ng lata ang dahilan ng paghingi po ninyo ng pagtataas ng presyo ng sardinas? Dalawa ang katumbas noon. Yung isa, yung lata, yung iron, yung steel, yung cans, no? Tin cans, tin tin can. cans. These are imported materials. Aha. Therefore, habang humihina ang peso against the dollar, nagmamahal. Okay, so... Pangalawa, walang tigil itong akyat baba ng presyo ng Gasolina. ng fuel. Yes. And Opo. there is no way that you can control that Mm-mm. because that's all over the world. Ganyan sila. Mm-mm. They will drop prices by centavos and increase it in following weeks by 2 to 3 pesos per liter. Kamukha ngayon, may announcement na naman sa Tuesday. Yes, Na meron. tataas. Opo, Di ba? opo. Oo. Oo. So, yan ang mga problema. And we're afraid that this will worsen because nag-umpisa na yung political war between Iran and Iraq, no? Sa Oo. Middle East. Opo, opo. Nababalitaan ninyo yun. May beltahan Nagbobombahan na sila, no? May beltahan pa ang Iran at saka ang Israel. So that will affect gasoline again. Opo, ito po, sir. For sure. Ako, isang tanong na lang ako, Weng, ano. So, ang request po ninyo, makapagtaas kayo ng hanggang 3 piso sa kada lata po ng sardinas. Ito po yung sa 455 grams, tama ho ba? Sa ano ka mo? Hindi ko na Sa anong size po yan ng sardinas? Basta yung ordinaryong Yung locos. size ng sardinas ang gusto nyo ay makapagtaas kayo ng hanggang 3 piso. Dagdag. Ngayon, sa inyong request sa DTI, how soon sana yung desisyon? At kung hindi ito pagbibigyan, ano po ang mangyayari sa industriya po ng sardinas? You will see lesser number of brands in the SRP level. Mhm. So, meron namang option, magbabayad ka lang ng mas mahal if you really want sardines. Ganun yun. Ayun. So, ibig sabihin, uunti yung pagpipilian ng ating mga kababayan. Kailangan, yung sardinas kasi murang ulam yan eh. Murang ulam. Uh-huh. Pero again, hindi tayo kakapusin sa sardinas. Hindi tayo kakapusin. Yung presyo lang. Kamukha yan ng bigas eh. There's plenty of rice. Oo. Merong mahal. Iba-iba lang ang price. Plenty of price, iba-iba price. Wala ka pang makita sa 20 pesos. Di ba? Mangyayari. Mukhang magkakaroon na. Mangyayari, ang mas available, yung mas mahal. Yes. Ito yung choices natin na mas mura. So, hindi kailangan mangamba. Opo. Panghuli lang sa akin naman, yung pong bang close fishing season, may plano ho ba kayo dyan na kung pwede ay baka i-move natin ng ibang panahon para lumaki-laki pa rin ang isda na mahuhuli natin? Or okay na yung schedule? Hindi, that schedule is a science-based study. Opo. It's science-based, no? Therefore, kung ang spawning season ay ganong panahon, yun ang aming inuhuli. Basta... Pero ang implementation ng mga restrictions sa commercial waters, municipal waters, sa kasabang, yan ang kailangan ma-areglo ng gobyerno. That's a political decision eh. Okay. Nung araw naman, alam mo, just for information, nung araw, the limits was 7 kilometers. Maiksi lang. No, sorry. 7
fathoms deep. On any shoreline. Ano? 7 fathoms deep, papasok ang commercial. Gaano kalalim yun? Mga metro ba yun? Yung pag i-convert natin? 7 fathoms is about 30 feet. 30 feet. Pag 30 feet, pwede pumasok ng mga lalaki. At mahuli nyo, mas maraming mahuli kayong mga sardinas o yung mga tamban. Hindi, yung tamban, mahahabol natin yan. Because nandun sila sa nandun sila sa shoreline eh. Tapos yun namang mga municipal fishermen, gusto nila pagtsagaan yung mga mahal na isda, yung pabayaan lang nila yung tamban sa mga commercial packing. Sila di ba? na lang. Sila sa mga malalaki. Na isda gusto nila. Okay. Binibili din naman ng mga fishermen yun. Ng mga processors yun eh. Okay. Sir, salamat. Sir Francisco Buencamino. Salamat po sa naibigay niyong oras. At least nalaman Saka natin po ang sa inyong estado. paliwanag. Yes. Sana nakatulong sa inyong pakaalaman yung aking mga nasabi. Opo. Salamat. Salamat Although namimiss namin yung 13 pesos lang na lata ng Kanina sardinas pa paulit-ulit sa TV, yung isang lata ng sardinas na ibinubuhos doon sa mangkok. 13 pesos lang yun eh. Yung 13 pesos lata na lang yung binibili mo. Lata na lang. Kaya alam mo, yung sardinas, sinasabing pantawid gutom at saka pang pamilya na may limitadong budget. Kasi ang isang sardinas malasa. Yes, So isang maliit na sardinas, marami nang pwedeng makapag-ulam. Sabaw pa lang, ulam na talaga. Kaya nga, oo. Sir, salamat daw na marami and good luck po sa industriya natin ng Salamat sardinas. po. Sana ay hindi kayo magtaas ng Thank presyo. you for your well wishes. Yes. Thank you po, thank you. Salamat po. Ayan, may mga dynamite. Hilingan, walang pinoprotektahan.